deposito sa mga waterfalls. Maliban sa mga lumang sapa, ang mga waterfalls ang isa na ring mga karaniwang lugar kung saan itinago ng mga sundalong Hapon ang kanilang mga kayamanan. Sadyang pinili nila ang mga ganitong klaseng lugar dahil pwede nilang gamitin ang tubig at ang lokasyon bilang proteksyon sa kanilang itinagong deposito. Kung kaya't pagdating sa mga waterfall treasure deposits, asahan mong tubig ang iyong magiging problema. Sa kadalasan, ang mga marka sa isang waterfalls treasure deposit ay matatagpuan sa ibabaw nito. Kaya sa bahaging ito, suriin mo ang mga malalaking bato, lalo na kung may mga nakaukit na marka sa mga ito. Base sa aking mga karanasan ukol sa mga waterfalls treasure deposits, hindi mo talaga maiiwasan ang pagbasag sa mga malalaki at matitibay na bato. Kung minsan, ang mga batong ito ay binabalutan ng matitigas na sementong gamit ng mga sundalong Hapon. Pero ang pinakadelikado sa lahat, maaari kang maaksidenteng mahulog o isa sa iyong kasamahan. Kung kaya't kailangan ng ibayong pag-iingat pagdating sa mga waterfalls treasure deposits na ito. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang paraan ng mga sundalong Hapon sa kanilang itinagong kayamanan sa isang waterfalls. Ang una nilang ginawa ay kanilang inilipat ang daluyan ng tubig sa ibabaw. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkanal para dito pansamantalang dumaloy ang tubig tulad ng nakikita mo sa ilustrasyon na ito. Base sa aking sariling opinyon, maaaring gumamit na rin sila ng mga bato o sako ng buhangin para harangin ang tubig at para dumaloy ito sa kanilang ginawang kanal. Pagkatapos nilang ilipat ang direksyon ng tubig sa ibabaw, sila ay bababa sa kalagitnaan ng waterfalls at dito na sila maghukay. Dahil sa mahirap maghukay sa ganitong sitwasyon, umaabot lamang ang kanilang butas sa lalim na 5 to 15 feet. Pero sa kadalasan ay sadyang mababaw lamang ito. Ang tanging problema dito ay kung tinakpan ng mga sundalong Hapon ang kanilang butas gamit ang kanilang napakatibay na semento. Kapag maayos nang naitago ng mga sundalong Hapon ang kanilang kayamanan, ibabalik na nila ang lahat sa dating ayos. Kanilang tatanggalin ang harang at muling tatabunan ang kanilang ginawang kanal. At ang resulta, ang malakas na tubig na umaagos sa ibabaw ang siyang pumoprotekta sa nakatagong kayamanan. Kaya kung may isang grupo ng baguhang treasure hunters ang nagtangkang kunin ang nakatagong deposito sa kinalalagyan nito, lalo na sa maling paraan, alam mo na siguro kung ano ang magiging resulta. Para makuha mo ang nakatagong deposito, dapat ay sundin mo na rin ang paraan kung paano itinago ito ng mga sundalong Hapon. Ang isa pang karaniwang pinaglagyan ng mga sundalong Hapon sa mga waterfalls ay sa ilalim ng tubig kung saan eksaktong bumabagsak ang tubig na galing sa itaas. Halos magkapareho na rin ang kanilang estilo o paraan kung saan kanilang inilipat ang tubig na umaagos sa itaas bago sila sumisid at ilagay sa ayos ang kanilang mga kayamanan sa ilalim.